Bukod sa kalbaryong traffic, katakot-takot na polusyon sa hangin din ang tinitiis araw-araw ng mga commuter at motorista sa EDSA. Kapag nagpabaya, posible itong pagmulan ng iba't ibang mga sakit. Live mula sa Quezon City, may report si Katrina Son. Katrina? Jessica, karaniwan nga ang inirereklamo ng mga commuter, gayon din ng ilang mga naglalakad sa ilang bahagi ng EDSA ay ang matinding polusyon. Init at matinding usok. Ito raw ang araw-araw na kinakaharap ng ating mga kababayang naglalakad sa kahabaan ng EDSA o di kaya ay naiipit sa mabigat na daloy ng trapiko habang nakasakay sa jeep o sa kani-kanilang motorsiklo. Masakit sa ilong at sa dibdib. Wala, hindi mo maiwasan, malalanghap mo talaga. Hindi ako makahinga. Kasi meron kong asthma eh. Sinubukan din ng GMA News na maglakad sa isang bahagi ng EDSA. Andito nga tayo ngayon sa EDSA Cubao at kapag naglalakad ka nga pala dito sa EDSA ay halo-halong usok pala yung nalalanghap mo, lalong-lalo na nga kapag katabi mo na itong mga bus o yung mga sasakyan, mas matindi pala yung maaamoy mo na usok na minsan kahit takpan mo na yung ilong mo ng panyo, ng kamay mo ay pumapasok pa rin pala yung amoy ng usok. Ang mga commuters kanya-kanyang diskarte laban sa matinding usok. Tatakip po ng panyo. Paano? Ito po. Ito po. Gumigilid syempre. Kasi delikado rin yung usok sa katawan ng tao. Ito rin ang araw-araw daw na nararanasan noon ni Alan Chester Zhang. Ang usok na nagpapasikip ng kanyang dibdib mula sa mga sasakyan. Kaya naman naisipan niyang gumamit ng mask tulad nito. It's a certified N99 mask po. No? It means na it can filter 99%. Ang air pollution po kasi has a dust, particle dust 2.5. So this type of dust po, no, not all masks can filter this type of dust. So Vogue mask is designed specifically to filter that dust. Pero kahit panyo daw o anumang pwedeng pantakip sa ilong, ay malaki raw ang maitutulong para makaiwas sa mga sakit na maaaring maidulot ng air pollution. Ang pinakaano talagang magagawa natin, ditakpan natin yung ating ilong para hindi natin masinghot yung dumi ng hangin. Kapag pinabayaan daw kasi ang araw-araw na pagkakalanghap ng usok mula sa mga sasakyan. Yes, pero yung magkasakit ka, kung meron ka ng, especially kung meron ka na talaga underlying sakit, kunyari may asthma ka, may bronchitis ka, may emphysema, the more na malaki ang effect ng air pollution sa kalusugan niya. Maaari raw magkaroon ng allergy, lema, sore throat, ubo at sipon. Kapag lumala pa raw ay maaari namang mauwi raw sa bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease, asthma o emphysema. Jessica, dagdag din ang nakausap nating doktora na mas prone pala ang mga bataan sa pagkakaroon nga ng mga sakit kapag lagi silang na-expose sa air pollution. Kaya naman mas mabuti daw kung uugaliin nating lahat, lalong-lalo na sa mga bata nga ang pagtatakip ng ilong kapag nadadaan sa mga lugar na mauusok. Jessica? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son.